nangyari. Ang sabi lang Hi nila guys, sa welcome to ay Fortnite videos. No comment, hindi dahil sa wala silang alam. No comment dahil natatakot daw sila na yung mga magamit nila o yung mga masabi nila ay magamit against doon sa landfill management at maipasara ito. Pag naipasara ito, ay tiyak mawawalan daw sila ang kabuhayan. Julius, maraming salamat. Rainiel Pau. Huli na namang nag-prove sa ang landas ni Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Lenny Robredo. Sa pagkakataon nito, sa Malacanang naman sila nagkita at nagpunta doon si Senator Tama Aquino. Sa pagkakataon ng kanyang Musta kayo mga kababayan? Gusto mong boy-boy natin yan? So mga kabayan, iprito tayo ng tilapia. May sisog dito sa gulay. Gulay-gulay naman tayo guys. Para maganda yung ano natin. Tama ba? Dito ko sa labas magano kasi. Nangahanin sa loob. Dahil naubusan ako ng gasol muna. Gasol dito. Yan guys. May tabing-tabing doon. That's all for the next videos. Gusto mga boy-boy natin dyan guys. Unang salang, first vlog. Dalawang salang. Guys, huwag natin maano. Habang nag-ano tayo guys, mag-ano tayo ng gulay. Dahil sabi nila, gulay is real. Ito ay alokbati. Salong taling o saluyo. Tsaka okra guys. Yan. Tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. Tinalakay ang pagpapabilis ng proseso para maayos sa taong bayan ng mga programa ng gobyerno, kabilang na edukasyon. Personal pang nagpunta kanina sa Malacanang si Senador Tama Aquino na siyang chairman sa Senate Committee on Education. Nakiisa siya sa signing ng Memorandum of Agreement ng DepEd. Guys, ka-video tayo. Musta kayo dyan guys? Sana nasa mabuting ang kalagayan. Dumalo sa Malacanang ang dalawang alkalde. Kabilang na si Pasig Mayor Dito Soto, Quezon City Mayor Jordan Longbel, at Manila Mayor Isko Moreno. Isa din si Moreno sa mga nakalabag na Marcos at Robredo sa eleksyon. Ibala kaya siyang pinagdoon? VP Sara announced your presidential date at medyo mapanood yung pangalan nyo at Mayor Lenny. Pag-air din ako dito sa mga Pwede din naman ako sa KBG. Sir, may mga kumakain sa kasunod. Wala naman nakaschedule na private meeting ng Pangulo sa kahit sino alkalde. Nagbabalita mula sa Shortline, Bobo Jordi Balgan, Mustang. Noong isang taon pa pala, nag-recruit ng kanyang running mate sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa raw umuo ang gusto niyang makatandem. Darong report. Noong Miyerkules nag-plano si Vice President Sara Duterte ang pagtakbo ng Pangulo sa 2028. It took me 47 years to understand that my life was never meant
to be only mine. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Pero sa panayam ni Vicky Sara sa SMNI nitong weekend, inamin niyang noong isang taon pa So guys, ang Lukbati, maraming at meron na lang siyang napili. Pero vitamin sa pag-line atin. item muna ito ngayon, hindi na muna siya pinangalanan ng vice. Okay, Ang kung sa karne guys, final na minsan-minsan desisyon lang, ng kandidato, pinabulaan ng ni Vicky Sara na estratehiya niya ang pagtakbong Pangulo para takutin ang mga kongresistang boboto kaugnay ng kanyang nakabimbing impeachment complaint sa Kamara. Ayon sa vice, wala siyang kapangyarihang manakot dahil iisa lang siya. Hindi lang tulad ng ilang miyembro ng Kamara na kaalyado ng administrasyon. Kabilang sa mga lumutang na pangalang posibleng katandem ni Vicky Sara ay ang mga senador ng sina Amy Marcos, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Bam Aquino, at maging si dating VP at ngayon Nagas City Mayor Lenny Robredo. Wala pang nagkukumpirma sa mga yan. Ito guys, saluhin ito mga. Sa Vice Presidency, si Senador Robin Padilla, tatakbo lang daw kung utos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumuelta rin si Padilla kay dating Political Affairs Advisor Ronald Llamas. Nagpugat yan ng i-repost ni Llamas ang One News article kung saan sinabi ni Padilla na bukas siyang maging running mate ni VP Sara kung iutos ng nakatatandang Duterte. Ayon kay Llamas, patunay lang daw ito na wala umanong sarili utak si Padilla. Sa post ni Padilla, giniit niyang wala siyang balak tumakbo. Hindi katulad ng mga kaalyado ni Llamas na tigil kumandidato. Wagdag pa ni Padilla, pagsipilyo si Llamas dahil mapango raw ang lumalabas sa bibig nito. Pero binura na ng senador ang bahagi niya ng kanyang post. Sa halip ay nagsorry si Padilla kay Llamas at sa mga kapwa niya Muslim matapos anyang mawala siya sa diwa ng pagbumita sa Ramadan. Pinaliwanag din ng senador na chairman ng kanilang partido si Duterte at sa patakaran ng partido, chairman ang masusunod sa kandidatura ng mga miyembro. Madaling mag- Hindi naman daw pinigulila ang mga panayam kay Padilla kung saan sinabi niyang bukas at handa siyang tumakbo sa posisyon. Hindi rin daw mga taga-oposisyon ang gigil sa pwesto. Dahil si VP Sara pa nga ang unang nagdeklarang tatakbo sa pagkapangulo. Binira rin ni Llamas ang sinabi ni Padilla na nag-toothbrush siya. Samantalang ninuhubog lang daw ang mga argumento ng senador. Yan daw ang problema kapag walang sariling utang. Wala pang bagong sagot dyan si Padilla. Nagpapalita mula sa frontline. Kay Tobias, News 5. So this, Eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Make peace with yourself. Yan po ang makabuluhang payo ng drag queen at influencer ni si Sofia Drazona para sa mga kapwa ng transgender sa kanyang pong pagbisita sa Good Morning Kapatid. Si Sofia, ang anak ni sex from Izzy, na lagi naman ang makita dahil po sa kanyang gender preference. Nasa frontline ng balitang yan, si MD Mangkot. Kung ang batang 90s ay inspirasyon ng mga batang pinalaki ng sex bomb, siya, literal, si Andre, who now goes by the name of Sofia Drazona, ay anak ni sex bomb member Izzy Drazona. 24 years old, now trans drag queen at influencer. Umila yung pangalan ni Sofia online. Nasa video niya earlier this month na matagal na silang hindi nagkikita ng kanyang mama Izzy. Hanggang sa nagsama-sama na ang mga issue. Pero sa kanila ng bunga, isa ang malinaw para kay Sofia. I'm constantly talking with my mom, you know. At ang relasyon nilang mag-ina, hindi kayang putuloy ng opinion at ingay ng social media. Patungkol naman sa kanyang stepfather na si Alvin Arago, ito lang ang masasabi ni Sofia. I respect you because you are no longer your husband. And hindi na magkakaroon. Sa kanyang pagbisita sa Pagboring Kapatid, pagkakinig ni Sofia kung gaano nakaswerte sa suportang pagkarakal ng kanyang pamilya, lalo ng kanyang papa Michael Navarro. Si Michael ay dati ng cancer. Kasi kapag sinasabi sa akin, uy, ulit ka dito, great people, I went there, nagulat ako yung mga kababayan namin, mga friends. Ang Uy, saluyot, alokbati, okra. And like the supportive father that he is, si Michael, tutok-tutok sa guesting ng anak. Bago ang kanyang pinagkakataang operasyon,
May payo si Cecilia para sa mga gaya ng cracks. Please be yourself. Na importante po na maintindihan mo yung sarili mo. Bakit mo nararamdaman yun? Saan kayo gagaling? Kasi how will you express yourself to other people? If sarili mo kaya hindi mo na naiintindihan. And a true homage para sa kanyang mama Isaac. Siyempre, dapat may pasabol ang batang pinalaki ng sex bomb. Ay, talaga na. Nagbabalita mula sa Front Line. MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaki sa pusang video na pilit pinubuksan ang pinto ng sasakyang hindi naman ang kanya. Nakakalagyan pa siya ng bandarang kotse. Pusang na inabangan patay na, inihagis sa tulay. At Robert Todd's Rise May, naka-hard match ang kanyang childhood crush. Abangan ang lahat ng yan, pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Magpumay sa kanya. Iba na kailangan ng katawan at age 50 plus. Kaya we take Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tungkol sa sharp memory, healthy heart, at strong immunity para feeling with Centrum Silver Advance. At first I was improving because of my Regular hair care can prevent dandruff. Skincare can. New Dove Derm Scalp with skincare ingredients. Rebuilds the strength of your scalp barrier for up to 100% dandruff-free hair and 100% less hair fall. Champion, the official chocolate drink of the NBA. 50% more protein galing sa milk and egg na spend vitamin at iron. Sarap! Focus na ako sa pag-aaral at sa sports. Try mo na ba? Ang sarap ay pagmong sarap ng Siomai Jumpan. 99 pesos lang. Sarap po, Joe. Ang sarap ay natin pwedeng maabala ng iba't ibang sintomas ng reflux. Take Gaviscon Double Action. It soothes, neutralizes, and protects. For a fast and long-lasting anti-symptom relief, go on with Gaviscon Double Action. Since prescription book Sa pinakamatas, source back of fresh and blue. Everyone have a problem with you, kaya tayo pawis. Only source back of fresh and blue. Different days, different cravings. New different purpose. KFC matchups, 42 ways to make your picks. 90 pesos lang, KFC matchups. Ang dating ko, lalo, may gagawin pa sa tulong ng New Laptop 3 Plus. Naman guys, okra. Tulong para dagdagan Grabe. Galing-galing. Viva Plus sa tulong ng Laptop 3 Plus. Sa laro, hindi talaga may iwasan mapawisan at mapalitan. Pero sige na, may new free liquid with Stay Power Technology. Nagtatanggal ang nilo naman siya na malapusok sa iyong lasting fragrance pa. New Breeze Liquid. New Dutch Mill Apple, the delicious mix of yogurt, milk, and real grape juice is now bursting with apple goodness. New Dutch Mill Apple. Yummy na may milk and apple juice. Goofy, Size of a beef patty, add of dressing. Mas sarap na. Yum! Jollibee Yum Burger, 45 pesos pa din. Wala na, kaliwat ito. It's okay na
Kaya, pag-alala, dahil sa mancha, may New Breeze Powder. Nagtatanggal ng matitinding mancha, may advanced moistening pa. New Breeze Powder. Taas ng lagyan, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Dalawang taon na tayo, kapatid. Akalain mo yun? Marami-rami na rin tayo napagdaanan. Pero wala tayong iwala. Non-stop na kwentuhan. Hindi ka kasi din. Ako lang to. Tuloy ang komunidad. Hindi ka palagi sa laban. Happy anniversary sa samahan. Thank you. Kahit laki kang nandyan, kapatid. Makipagkwentuhan para maligayang umaga sa... Good morning, kapatid. Dito sa RPTV para sa Pinoy. Para sa masayang panghalian o kasama ang kabaryan sa... Ibulaga dito sa RPTV para sa Pinoy. Ang kasangga na mga balitang dapat mong malaman gabi-gabi. Maricar Disperson para sa pagpupok ng matalino kayo. Ako po si Leanos Matos. Ako po si Edrigo. Frontline tonight. Dito lang sa RPTV para sa Pinoy. Para ngayon ang preview ng isang lalaki nag-amis ng pusa sa tulay sa isang pastel. Target sa mga nagreklamo ang nasa video, ang mga pusa di malang nakaligtas. Ano ang hotline report? Inabis na parang wala lang ang pusang ito mula sa tulay sa Indang Cavite. Tinunan pa ng video hanggang sa pagbunsak nito sa bangin. Ayon sa Indang Municipal Police, February 17 pa ng hapon nangyari ang insidente sa viral video. Agad naman nilang natukoy ang lalaking humawak sa pusa. Aminado naman daw ang lalaki sa nagawa dahil inakala na umano na patay na ang pusa. Ayan po dun sa lalaki na nasa video, yung daw po siya ay nadaanan nila, nalita nila sa itatili na LGT ay nasa gataan ng po isang sakyan. Ito ay napagtripan na ihati. Ang lalaki po sa video ay kasi po yung kung wala pa sa kusulihin ng siya, pag-iba rin po ang pagkalan ng mga DBSN. Maraming momento po ating siya para magsabi ng kapalusugan. Sa ngayon, nasa mabuting lamin na ang pusa at nasa pangalalay sa rescue. Mariin namang kinunya ng Philippine Animal Welfare Society ay cause ng insidente. Sa isang pahayag, sinabi nito na serious crime at hindi entertainment ang pananakit sa mga hayop. Nag-aabot na rin ang cause ng sulat sa universidad kung saan umuwi nag-aaral ng lalaki para magsabuhay ng investigasyon. Sasampahan ng animal rights groups ang lalaki ng reklamong paglabag sa RA 10681 o Animal Welfare Act. Ang Royal Philippines naman, following sampahan ng reklamo ang mismo at ng video. Hindi mo dapat gagamitin ang pananakit sa hayop para lang sa content. Yun ang isang kailangan din natin i-address sa society natin ngayon. Kaya we are pushing to also file the cybercrime cases, hindi lang yung animal cruelty. Ipakiusap din sila sa mga gustong gamitin ang mga hayop para sa content sa social media. Kung ginawan po, gamitin natin ang animal, not in a negative way. Pwede po kayong magpakain ng mga tutoripan. Pwede po kayong magpakita na yung pinakalubuan natin yung alagaan natin aso o pusa. Pero do not use violence or cruelty para lang po sa like and share. Babalita mula sa frontline sa Hindi News 5.
Isa pang viral ngayon sa pulsa video ang lalaki nagtangkang mukha ng pintuan ng kotse hindi naman kanya. Nang paandaling ng driver ang sasakyan, nakalatikan pa ang lalaki. Nasa kampanya balita niya, si Gary De Leon. Pagmasdan mabuti ang lalaki ito. Hindi niya pinagpuso ng pintuan ng sasakyan. Sinubukan siyang kusinahan ng driver. Inapas ko ng babaeng driver sa sarili para sitayin ng lalaki. Pero dahil lang siya nagdala, habang patuloy ng buksa ang pintuan ng kotse. Sa tako, inaangkat na ng driver ang kanyang kotse. Pero hindi mo nagawa ang lalaki. Pagdamuti, naiwan na rin ang lalaki. Pero ang mga motorista narinig sa takot. Agad nag-viral ang video nito na nangyari sa Bacoor, Cavite. Ang kilala ng misman ang lalaki na si Alias Joel, 23 years old, kapatid ng pinati, taga-General Trias ng siya at February 17 pa. Nawawala. Pero natanay ni Alias Joel, may problema sa pag-iisip ang kanyang anak at mabalik-balik na sa Metro Hospital. At nang bumalik, umuwi raw ito sa kanyang kapatid sa General Trias para magbakasyon. Guys, lapit na maluto ang aking piliprito. Yan guys, dito na rin ako magluluto. Yan guys, kayo dyan guys, anong mga na-prepare yung mga ulam ngayong gabi? Araw ng Lunes, araw ng aking day off. So guys, aking masishare. Maraming salamat and I love you all.